February 10, hallelujah. God is good. And all the time. But in spite of God's goodness, we all struggle in life. No? And napakaganda po ng mga naririnig po natin na patotoo at mga mensahe ng Panginoon na naririnig natin. Sa kabila ng mga dinaranas po natin, ay meron po tayong kinakaharap na tiisin. Ano po? Kinakailangan po nating magtiis. Napakaganda po ng ating mga inaawit at ito po'y magpapatunay ng ating buhay na kaugnayan sa ating Panginoon, lalong-lalo na kung ito'y talagang nilalakaran po natin. Salamat sa pagpapakilala ni Pastor Dante. Medyo kinilabutan po ako doon kanina. Parang ayoko na yata tumayo. Ngunit kasama po yan sa mga dapat po nating kayanin at kaharapin. No? Sa ating pong buhay mananampalataya, napaka-importante pong malaman natin na hindi po natatapos yung buhay natin na puro na lamang po kaginawahan. Definitely, meron pong suffering. That's why we have to learn about coping with suffering. At yan po yung sinasabi po natin na dapat po ay malaman natin ang ilang simpleng pag-aaral po natin sa gabing ito, simpleng Bible study natin, kung ano po ang ating dapat na gawin o idagdag sa ating mga buhay Kristiyano upang ating makayanan at matutuhan nating harapin ang iba't ibang mga tiisin sa buhay, mga kahirapan po sa ating buhay. So sinasabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 21, "For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps." Sinasabi ng ating Panginoong Yesus, mismo ay nagdusa, nahirapan, at ito'y nagpapatunay at nagpapakita na tayo ay susunod kung paano tiniis niya ang lahat ng mga kahirapan na yon, na sinunod niya ang Ama, ay gayon din naman tayo dadanas ng kahirapan, ngunit ang lahat na ito'y mapapagtagumpayan natin sa tulong ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ang una po nating dapat masumpungan sa ating pong kalagayan, kung alam po natin na meron po pala tayong mga tiisin, hindi naman po kasi po porky may tiisin, marami po kasi ang sistema na ang tao pag may tiisin na ginagawa nilang pagharap sa pagtitiis na ito. Ang una po natin dapat matutunan ay dapat po ay maging handa po tayo sa mga tiisin na ito. We have to be prepared for it. Ano po? Alam niyo po kasi po, tayo sa ating kapanahunan, minana na lamang po natin yung kasalanan ng ating mga magulang. At dahil sila'y sinumpa noon, hanggang ngayon, dinadanas pa rin po natin yung mga tiisin. Actually, sa mga pag-aaral na narinig po natin turo dito sa ating church sa salita ng Panginoon, malinaw na sinasabi po sa atin na the best is yet to come. Naintindihan niyo po ba yun? Alin po ba mas tama? The best is yet to come or the best is already here? The best is already here. Yan. Kasi kapag yung the best is yet to come, umaasa ka pa eh. Kailan kaya mangyayari yung the best na yon? Pero pag nasa puso't isipan mo na ang best ng Panginoon, ibinigay na sa atin, ang kinakailangan mo na lang, paniwalaan at lakaran. Pero alam niyo po, kinakailangan po, hindi naman po tayo ay parang si Juan Tamad na tayo hihiga na lamang at aantayin natin bumagsak po yung prutas sa kanyang bibig, sa kanyang pagnganga. Ano po? Kinakailangan meron po tayong ginagawang preparation. Alam natin at hindi natin pwedeng sisihin yung ating mga magulang kung sila po ay nagkasala noong unang panahon at tinatamasa natin ng kahirapan. Sinasabi po sa ating mga pinag-aaralan at lagi natin naririnig na kinakailangan kasama po ito sa ating pagtitiisan. Pagtitiisan at tiyak po na tayo sa ating pagtitiis ay meron po tayong pananagumpay. Alam niyo po yung pong pagsisimula po ng paghihirap dahil sa kasalanan, ito po ay sa lahat po ng sangkatauhan. Ano po, na dinaranas po natin. Bagamat tayo po, ina-expect na po natin yung the best, talaga pong mamamangha kayo, hindi po natin masyadong pag-uusapan, naririnig na po natin lagi sa mga testimony, at kung dumadalo lamang po kayo lagi ng gawain, nakikinig po kayo, kasama po kayo sa brotherhood, sa sisterhood, sa lahat po ng gawain ng church, bukang bibig po yan, narinig po natin lagi na yung best
tinatamasa na natin. Yung the best na experience na natin. At sinasabi nga natin, yung best na ito ay effortless. Pero alam nyo, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, we have to be prepared physically. Kinakailangan handa po tayo physically. Hindi po tayo nagpapabanjing-banjing dahil sa alam natin, andyan na yung the best eh. Wala tayong kailangan gawin eh, effortless na. Hindi po pwede. We have to be prepared physically. Alam nyo po, literally, yung pong nutrisyon, tinitignan po natin. Alam nyo po yung nutrisyon? Hindi po ako doktor, hindi ko po didiscusin yan dito. Pero tayo po, pwede nating matuklasan kung ano yung mga tamang nutrisyon sa atin. Di ba? Kaya nga po tayo, may mga kapatid, nagpapacheck up sila at natutuklasan nila na meron kailangan baguhin sa kanilang lifestyle. Baguhin ang kanilang sistema ng pagkain. Kanina nakita niyo po at narinig niyo po, sinabi ko po sa inyo, kinakailangan physically handa tayo. So dapat, kahit pa paano, nag-exercise tayo. Di po ba? Sabi nga ng mga doktor, brisk walking, napakasimple na po yun, naglalakad tayo. Minsan po pag tayo nakaupo sa bahay, yung dadamputin nating remote control ng TV, iuutos pa natin doon sa nagluluto. Sarip na tatayo ka, aabutin mo lang, iuutos mo pa. Simpleng exercise po yun. Pati ba naman yung pagtitimpla ng kape, yung bishop pa pagtitimplahin nyo. Tayo na magtimpla ng kape natin. Wow! Matagal nang hindi ko nararanasan yun eh. Oo. Di ba? So, kinakailangan po, ay nakahanda po tayo sa ating pisikal. Ano po? Proper nutrition, exercise, at yung pong simoy ng hangin na sinisinghot natin, kinakailangan malinis, maayos. Yan. Naiko-consider niyo po ba yan? Yung mga kapitbahay niyo? Ano? Tuwing sila'y nagluluto, lahat ng usok nila pumapasok sa loob ng bahay niyo. Masama po yan. Yung mga naninigarilyo yung kapitbahay niyo, buga ng buga, hindi nga kayo naninigarilyo, bukas makalawa, kayo yung may karamdaman dahil kayo po yung, ano tawag doon? Second-hand smoker ka. So yung hindi naman ikaw ang naninigarilyo, mas malala pa yung karamdaman mo kaysa dun sa naninigarilyo kasi mas marimi yung binubuga niya. Mga maliliit na bagay yan, mga simpleng bagay yan, pero minsan nine-neglect natin. No? Binabaliwala natin. Na pumasok tayo sa isang department store, nakita mo, merong umubo ng malakas doon, ubumahin ng malakas na hindi nagtakip ng panyo at ng kamay. Tumuloy ka pa rin sa paglakad. Kami po, pag kami po ay naglalakad, kasama ko yung aking apo, yung misis ko, pag nasa harapan ko naglalakad, nakita ko malayo pa lang, umatsing na siya. Parang may nakaharap akong kaaway, bigla kami lumiliko ng daan. Di ba pag may kaaway tayo, may kagalit? Umiiwas ka eh. Nakita mo siya, umiiwas ka. Ganon din po yung ginagawa namin. So maliit na bagay lamang po ito na dapat po nating isasaalang-alang upang tayo po ay makaiwas dun sa mga suliranin, mga bagay na hindi na natin dapat pagtitiisan. Kaya nga po, di ba, sabi nga natin, bakit ka ba nagkaroon ng karamdaman? Nagpunta ka sa ospital, hindi ka nag-face mask. Natural, nakuha mo yung mga sakit ng mga taong nandun. Pagkatapos magdudusa ka, tapos ang sisisihin mo ang Diyos. So, meron po tayong partisipasyon. Yung pong kalagayan nating pisikal, yung po sinasabi, yung po ibang mga tao na meron po silang mga insurance. Ngayon, ang tawag po natin dyan, uso po, health card. Naranasan ko po, ako po'y nagpunta sa ospital nung pong, wala pa po ako sa Life Giver. Nasa No Life pa po ako, No Life Church. No Life Giver Church. Dinala ako ni Macy sa ospital, dyan sa Rizal Medical. 4 na oras na po kami, hindi pa rin po ako na-check up, nawala na po yung paninikip ng dibdib ko. Hindi pa rin po ako na-check up. At yung nakahiga po doon sa stainless na kama, na nung sa pulundat na namin nangingisay, hanggang sa after 4 hours nangingisay pa rin, tinanong ko na paano po ba yan? Nasaksak yan ng kutsilyo, 12 inches, nabali yung handle, nasa loob yung kutsilyo. Sabi ng misis ko, mag-aantay pa ba tayo? Hindi na, umuwi na tayo. Kung yung may kutsilyo sa katawan, hindi na asikaso ng doktor, tayo pa. So ano po ang kaugnayan po doon sa sinasabi ko na paghahanda? Para po mabawasan ang problema, kasi po nung nandun kami sa Rizal Medical, habag na habag po ako sa sarili ko. Hindi ka makahinga, nagkaroon ka ng allergy, nagkaroon ako ng parang taglubay, yung buong katawan, kating-kati ko, hindi ako makahinga. Pagkatapos nagpunta ko sa ospital, 4 na oras na, wala pa yung doktor. So kung yung mga bagay na pinaghandaan natin, magpupunta ka sa medical city, maasikaso ka, may health card ka. Kung wala kang health card, abay mag-ipon ka.
Pati ba naman yung puproblemahin ko? Di ba? Pag-ipon ka, kung pinag-iipunan natin, pinaghahandaan natin ang lahat ng mga bagay, hindi tayo nanghihinayang naggumastos. Tama po? Naalala ko po si Pastor Hill, yan ang kanyang testimony. Testimony nung isang marites sa akin. Nung daw si Pastor Hill nandyan sa ospital na mamahalin, ililipat siya sa PCGH, umiyak. Naiyak siya sa lungkot na lalagay siya dun sa PCGH. Bakit nga naman? Siyempre, iba yung pag-aasikaso sa public, iba yung pag-aasikaso sa private. And true enough, si Pastor Hill ngayon, bumalik na sa dati. Normal na. Normal na. Yung kanyang dating karamdaman, hindi mo na mababaka sa kanyang itsura. Parang hindi pa. So, wala hong, di ba? Kung wala kang pera, no? Sigurado, napakalaking halaga ang ginastos nila ron. But the point is, kung hindi sila naghanda, hindi sila nag-ipon, mapipilitan sila sa PCGH, baka si Pastor Hill wala na ngayon. Oo. Sayang. So, ito po yung mga halimbawa, na napaka-importante po yung nag-iipon. Sabi ko nga po, kung mag-iipon tayo, hindi tayo mag-iipon kung kailan matanda na tayo. Dahil pag nag-ipon ka kung kailan matanda ka na, medyo huli na. Kasi bata-bata ka pa, mag-ipon ka. Hindi ka mag-iipon para sa anak mo, mag-iipon ka para sa sarili mo. Para ma-enjoy mo yung blessing ng Panginoon. At pag yun ay sobra-sobra, yun, pwede mo na i-share yun sa kapwa mo. Diba? Sabi nung, meron po nagsabi kasi sa akin, Pastor, sobrang hirap na po ako eh. Lahat na po ng kinikita ko, lahat na po ng ginagastos ko, nag-loan pa po ako. Naubos para lang dyan sa nanay ko, sa mga kapatid ko, pinaaral ko sila. Ako po hirap na, pagod na stress na po ako. Sabi ko sa kanya, sino may sabi sa yung pahirapan mo yung sarili mo? Sinabi ba nila sa yung ganyan ang gawin mo? You should take a break. Take KitKat. Sabi ko, you have to reward yourself. Huminto ka muna. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat po sa mga biyaya na binibigay mo na kung hindi dahil doon, hindi matutugunan ang mga gastusin para sa pamilya. Hindi matutugunan ang mga pangangailangan ng aking mahal sa buhay. Pero Lord, this time, pupunta ako sa Vikings. I will treat myself. Bibili ko ng Prada. Bibili ko ng Prado. Di ba? Kakain ka ng sampurado. So enjoy mo yung sarili mo. Di ba? Hindi yung nagmumukmuka. So lahat ng mga bagay ito, kung napaghandaan natin, hindi tayo magdudusa. Wala tayong kinakailangan pagtiisan. You have to reward yourself. Sabi nung kapatid, yun daw suot-suot niya, 4 na taon na raw niya suot daw yun. Puro yun lang daw sinusuot niya. Tignan mo nga, kupas na. Lahat ng bago, binibili ko sa kanila. Birthday nila, binibigay ko. Tumigil ka muna sa pagbibigay. I-treat mo muna yung sarili mo. Diba? Reward yourself. At madama mo na ganun pala kabuti ang Diyos na hindi ka nagmamaktol. Hindi ka nagtatampo. So napaka-importante po, kanina nabanggit ko po yung mga kapatid, nagkakaroon po tayo ng karamdaman eh. Pero importante po tayo, pumipili po tayo ng doktor na mapapagkatiwalaan. Alam niyo po, yung doktor ko po, nung ako po ay nagka-depresya po sa aking bumbunan, sa aking ulo, nung po nagpunta po ako sa doktor at pinaalis ko po yung tahi, sabi niya sa akin, kamusta po? Sabi ko, okay naman na po. Hindi ba sumasakit? Sumasakit po. Pero hindi ko na po ininom yung gamot dahil kaya ko naman pong tiisin. Alam niyo po sabi ng doktor ko, sana wag naman ho kayong ganyan. Maniwala naman ho kami sa aming mga doktor. Yun ang sabi niya. So ang ibig sabihin, yung doktor ko mapapagkatiwalaan. Concern siya sa akin. Hindi siya after doon sa ibabayad ko lamang sa kanya. Kaya napaka-importante tayo, hindi tayo maghahanap ng mabuting doktor at kilalang doktor kung tayo may karamdaman na. Ngayon pa lang ihanda na natin. Alam natin, tayo ay pinagaling na ng Panginoon, pero binigyan tayo ng Diyos ng resources para gamitin. At binigyan tayo ng mga doktor para sila'y pupuntahan natin. Pero we have to choose the right doctor, yung mapapagkatiwalaan natin. Sabi po ng isang kapatid na nagkwento, nung nagpunta siya sa doktor,
pinagalitan siya ng doktor. Sabi sa kanyang doktor, ganito, ganyan, anong yung ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ng doktor niya, Dok, ano yung sakit ko? Wala ka naman sakit eh. Nag-inarte ka lang yata eh. Ganun ba, Dok? Wala ako sakit. Pwede na po ako umalis. Sige, punta ka sa sekretary ko. Bayad, 1,000. Di ba? So, yun ang binayaran mo dun eh. So, okay lang magbayad ng ganung kalaki dahil yung doktor mo mapagkatiwalaan. Ano yung gusto mo? Yung doktor, lagi kami karamdaman. Kaya kinakailangan, pinipili natin yung tamang doktor na mapapagkatiwalaan natin. And I understand, marami kaming taong mapapagkatiwalaan na sila nagre-recommenda sa amin ng mga doktor nila na subok na nilang mapapagkatiwalaan. Di ba? May doktor ng tao, may doktor ng sasakyan. Di ba? So mag-ingat po tayo sa mga konduktor. Yung mga nagpapanggap lang na doktor na hindi natin mapapagkatiwalaan. But spiritually, napaka-importante po na tayo mga mananampalataya. Kapag ang pinag-uusapan po natin yung grasya, no, importante po na alam talaga natin yung tinatawag po nating assurance ng ating kaligtasan, na tayo po ay talagang pinatawad at dilinis na at ang banal na Espiritu ay nananahana sa ating mga buhay. Ito po, napaka-importante po nito. Ang dami po mga talata sa banal na kasulatan na hindi naman po siya nakapokus doon po sa ating mga kasalanan. Kundi ang tinuturo po sa atin ay yung pagsampalataya doon sa nagbayad sa ating mga kasalanan. Yan po yung sinasabi po ng banal na kasulatan. At nung binasa ko nga po itong Romans chapter 3, sinimulan ko po sa verse 20 ay medyo may kahabaan lang, pero pwede po nating pahapyawan po ito para po makita po natin po yung ilang mga katotohanan po na nakasulat po sa banal na kasulatan. Siguro ito po itutunghayan ko sa wikang Tagalog, sa Roma 3, at simulan ko po sa talatang 20. Sinasabi po rito, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. Verse 21, ngunit ngayon nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao, hindi sa pamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang propeta mismo ang nagpatotoo tungkol dito. Verse 22, hanggang dito na lang po ibabasahin ko para maiksi lang. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya. Roma 3:22. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo sa pamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hintil. Kaya kung ikaw ay nanonood ngayon sa gabing ito, ang tanong, natanggap mo na ba ang pagpapawalang sala ng Diyos? Ito'y matatanggap mo lang sa pamagitan ng iyong pagsampalataya sa Kanya, na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang hugasan ng Kanyang banal na dugo ang iyong mga kasalanan. Sabi po sa ikalawa na dapat po nating tunghayan, kinakailangan po we have to be patient in it. Maging matiisin po tayo. Ang sabi po ni Haring David sa Psalms 41, I waited patiently for the Lord and He heard my cry. Kadalasan po kasi tayo pag meron na po tayong problema, ura-urada gusto nating sagot ng Panginoon eh. Lord, I need patience and I need it right now. Lord, gusto kong guminhawa, gusto kong ngayon din. No? Ganun panawagan natin sa Panginoon eh. Pero hindi, ang sinasabi sa atin ng Panginoon lagi ay, wait. May tamang panahon para sa bawat isa sa atin. Ako, dami na pong pagkakataon sa buhay ko, dumating na yung tamang panahon, hindi ko pa nakita yung tugon ng Panginoon. Sumagot na pala siya, hindi ko nakita kasi hindi ako aware eh. Hindi ako nagwe-wait upon the Lord. But we really have to wait. At yung wait natin, hindi yung wait na mayroong pagdududa na pagkatapos nun ay sisisihin natin ang Panginoon. Alam nyo, napakarami pong aspeto sa buhay natin. Pag tayo dumanas ng kahirapan, ng kalungkutan, o meron tayong problema kinakaharap, sinisisi natin ang Diyos. Bakit? Sasabihin natin, bakit ganun? Bakit nangyari yun? Ba't sila binebless kami, hindi kami binebless? Sinisisi natin ang Panginoon. Kasi meron tayong maling pananaw. At dahil doon, hindi po tayo nagiging handa. Marami po sa atin ay wala pong pasensya, nasasayang lang po yung kanilang
effort, yung kanilang pera. Kasi kadalasan po, kung nananalangin po sila tungkol sa karamdaman, nagre-resolve na po sila sa kaparaanan ng tao. Kaparaanan ng tao. Di ba marami po mga herbal medicine. Minsan ginagawa nilang solusyon doon sa karamdaman nila, herbal medicine. Yung po herbal medicine, hindi naman po masama yung kung tama ang gamit. Pero pag sobra rin ang gamit mo, atay mo rin ang maapektuhan. Pagkatapos, pag lumala yung karamdaman mo, dahil ayaw pumunta sa doktor, gusto mo makatipid, ang sasabihin mo, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Yun ang sinasabi natin sa ating Diyos. So, kinakailangan po, matutunan po natin na hindi po tayo maninisi na ating kapwa sa ating pinagdadaanan. Kung hindi magkaroon po tayo ng tiyaga at pasensya na umaasa na ang Diyos ay tutugon at ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng mga mahihirap na sandali ng ating mga buhay. Ano po? Kung sisisihin po natin yung ating kapwa, lalo lamang po nating pinahihirap yung sitwasyon ng ating buhay. Kinakailangan ay magsumika po tayo na magkaroon po tayo ng pagtitiis and gawin po natin yung the best na alam natin na ayon po sa tinuturo po sa atin ng ating Panginoon. Sabi ko nga po, lagi meron tayong mga magagandang awit. Umaawit tayo, tao sa puso, minsan naiiyak pa tayo. Pero sa pag-aplikasyon ng buhay, hindi na natin na-apply yung inawit natin eh. Kasi nung umawit tayo, naging emotional lang tayo. Pero deep within us, hindi natin naunawa kung ano talaga yung ating mga inaawit. Ang tanong, yung bang inaawit natin, ganun ba talaga yung relationship natin sa Diyos? Kinakailangan masumpungan natin na tama yung relationship natin sa Diyos. Ang ikatlo, dapat tayo po ay patuloy na nananalangin. In Luke 18:1, men ought always to pray and not to faint. Yung kanina binanggit ko nga, sa halip na tumawag tayo sa Panginoon na, Lord, salamat po, alam ko po sa kabila ng mga dinadanas na ito, alam ko po nandiyan ka. Hindi mo ko iniiwan, hindi mo ko pinababayaan. Hindi, ang nangyayari, Lord, ang dami naman po makakaranas nito, bakit ako pa po ang nakaranas? Bakit hindi po yung iba ang nakaranas? Alam niyo po, kapag tayo po ay dumadanas ng mga kahirapan sa ating buhay, dapat po, lalo po tayong napapalapit sa Diyos. Lalo po tayong nafe-feel natin yung presence ni Lord na talagang siya lang po yung makakatulong sa atin. Kasi pag nag-resolve po tayo sa sarili nating karunungan, tiyak mapapahamak po tayo. Naalala ko po, nais ko pong ibahagi sa inyo isang kwento ng nangyari po sa akin sa Pateros. Yung po mga gamit ko, lagi po doon ko po tinatago doon sa aking sasakyan sa likod. At yung po mga gamit na yun, mga hindi po ordinaryong gamit. Excuse me, sinabihan ko pa nga si Pastor Hill. Pastor Hill, hindi ko pa hihiram sa iyo yung gamit ko. Hindi ko pa nagagamit eh. No? Talagang mga industrial type yung gamit ko. Talagang ginasusan ko na magkaroon ako ng gano'n kasi nung araw, lagi ako nanghihiram. Ang problema, tinago ko dun sa loob ng sasakyan, isang industrial na may hammer na drill, kayang bumutas ng ng mga buhos na simento. Tapos nandun yung aking industrial na grinder, nandun yung aking jigsaw, no? Andun yung mga gamit ko sa loob ng sasakyan. Hindi ko napapansin, every Sunday pala nababawasan yung gamit ko. Nung una, medyo nagalit ako. Tapos nasumpungan ko yung mga naririnig ko mensahe ng Panginoon sa mga kapatiran at pati na rin minsan yung dinideliver kong mensahe, hindi ko naman nilalakaran. Kasi ang topic pa naman namin noon, paano mo patatawarin ang iyong kapwa? Ang sabi sa Bible, nung nagtanong, ilang beses ko patatawarin ang aking kapwa? Ang sabi sa Bible, 70 times 7. Na ang ibig sabihin, walang katapusang pagkapatawad yun. At ang pagkakatanong doon, hindi sinabing ilang beses kong patatawarin yung aking kapatid kung siya'y humingi ng tawad sa akin. Hindi po sinabi yung paghingi ng tawad. Ang sabi, ilang beses ko siya pwedeng patawarin. Ang sabi ng Panginoon, 70 times 7. Wow! Hindi ko kayang gawin yon. Talagang
ang damdamin ko, pag sa akin ginawa mo yan, tamaan ka na sana ng kidlat. Yun yung sinasabi ko. No? Parang, para sa akin, ang Diyos ang bahala maghiganti at ang merong kaakibat na hindi magandang mangyayari sa'yo. Pero alam niyo po, nung nagsalita sa akin ng Diyos, naniniwala ako yun na po yung pagkilos ng banal na Espiritu. Kasi po, yung mga pangyayari sa ating buhay, para mapaghandaan po natin itong mga suffering na ito, kinakailangan alam po natin yung ating gagawin ayon po sa panawagan ng Diyos sa atin. At alam niyo po ba, sinabi na po ng ating kapatid na kilala niya kung sino yung nagnanakaw sa sasakyan ko. Pero nanalangin ako sa Panginoon, Lord, paano ko ba susolusyonan ng mga bagay nito? Kasi gustong-gusto kong mahuli. Naglagay na nga po ako ng mga camera sa sasakyan. Pati po yung mga camera ko at saka monitor sa sasakyan, nakuha. So medyo malaki-laki ho talaga na wala ho sa akin. Pero ano nyo po, naniniwala ako ang Diyos na ang nagbigay ng kaparaanan. Kasi po, si Brother Noel, tinulungan po ako ni Brother Noel, ni Pastor Noel, tinulungan niya ako. Dahil sabi ko, dito nawawala sa ilalim yata. So sinerch nila sa computer, pati si Bishop sinabi sa akin, hindi dito. Ang nakita yung mga bata naglalaro doon sa bubungan ng Apex. Kasi yung Apex ang pinakabulok, yun yung inaakyat ng mga bata, akala laruan. Junk car. So, yun nakita nila sa camera na wala nagbubukas, umaakyat at mga bata yon. Ngayon, so sabi ko, hinala ko doon na nangyayari. Kaya ako nanalangin sa Panginoon, Lord, paano ba gagawin ko? At nung minsan po, na maaga kami natapos sa Pateros, pagbalik ko pong ganun papunta sa FX, hinarang ako nung sa parking, yung asawa nung sa parking, sabi, Pastor, hindi kayo pwedeng dumaan dito, kailangan umikot kayo kasi yung aso kakahol. Yung pala, yung oras na yon may tao sa loob ng FX. Paano ko po nalaman? Nakabukas po ng konti yung pinto sa likod at may bakas po ng dalawang paa doon dahil puro buhangin yung naparadahan ko, naiwan, hindi niya nalinisa, wala siyang pagkakataon, nagmadaling lumabas. Sabi ko, Panginoon, dito talaga ninanakaw lahat yung gamit ko. Malaki-laking halaga na. Ano po ang tinuro sa akin? Matuto po ako magpatawad. Siyempre, nagagalit po yung mga kinaukulan sa Pateros, pero natuto po ako magpatawad na natutunan ko po yung dito sa church. Yung the wisdom of silence. Na hindi mo kailangang magdemanda, na hindi mo kailangang harapin, hindi confrontational. No, sa dati ko pong buhay, laging ganyan confrontational Ginagawa naman ng iba yun, ba't hindi ko pwedeng gawin? Pero sa ating pong buhay, na tayo po yung nabubuhay sa grasya ng salita ng Panginoon, hindi na po tayo dapat ganun At sabi ko, hindi ko po kaya yun, pero nakaya ko po Ano nyo po, bakit? Ang ginawa ko po, yung FX, the following day, dinala ko po sa Marikina, pinalagyan ko po ng alarm. Kasi sabi ng mga anak ko, bakit gano'n? Ang dami nang pumaparadang kotse doon, ba't ikaw lang ninanakawan? Ba't ikaw na nabubuksan? Kasi po yung FX, pag meron kayo screwdriver, basta na ipasok mo doon, pihiti mo, bubukas po yun. Pero ngayon, hindi nyo na po pwedeng gawin kasi aalarma. May alarma na po. So, ano po nagturo sa akin? Magpasensya, magtiis, magpatawad. Pagkatapos, para ma-prevent na po yun, wala nang mangyaring ganon, inalis ko po lahat ng gamit na importante doon sa likod ng FX. May natira pa po di ba? Ikalawa, hindi na po ako pumaparada doon. Hindi na po. Dito na po ako pumaparada sa labas. So, ganun po. So, meron pong kinakailangan tayo natututunang lesson sa mga nararanasan nating tiisin sa buhay. Hindi yung meron tayong mararamdaman diferensya sa ating katawan, sisisihin natin, Panginoon. Para po nung araw, punta ako sa doktor, mga 50 years old pa lang ako. Sabi ko, Dok, nanlalabo kasi yung mata ko Yung doktor na yon, tatay nung estudyante ko sa Palawan Hope Christian School. So, siyempre, nirekomenda ako nung anak, punta ako doon sa tatay niya, Dok, lumalabo na yung mata ko. Pastor, ilang taon na ho ba kayo? 54 something yata, ganyan, nandun ako sa Palawan. Sabi niya, talaga hong simula na hong lalabo yan. Ganun po ba? Uminom po ba kayo ng kape? Opo.
Ilang beses po kayo uminom ng kape? Isa po sa umaga, isa po sa gabi. Gano'n po kalaki yung tasa nyo iniinom? Hindi ho eh. Yun yung 1 litrong tabo ho na ganyan, kalahati ho nun, kape ho lahat yun. Biniluluto ginagawa ni Mrs. malamig. Pag nilagyan ng yelo, punong-puno po yun. 1 litro sa umaga, 1 litro sa gabi. Ang sabi niya, Pastor, ang inom po ng kape, 1 beses lang po sa isang araw, maliit na kopita. Dahil kung hindi po, talagang manlalabo ang inyong mata. Yan po yung sinabi niya po sa akin. So, ano po ibig sabihin? Yay, Kuya Lito, nakaka-6 na kape ko eh. Di ba? Pero ano po ibig sabihin? So, hindi natin pwede pong sisihin ng Diyos na tayo ay may gawa ng ating karamdaman, tapos sasabihin natin sa Panginoon, Lord, bakit naman ang dami-dami? Ako pa ang nagkaroon ng OMG. Di ba? Bakit nagkaroon ng OMG? Siyempre, may nakaing bawal. So, hindi natin pwede sabihin sa Panginoon, Lord, alisin mo na po yung OMG ko. Di ba? Kasi it will take some time bago mawala yun. But prevention is always better than cure. So kung tayo matiisin, alam natin yung bawal, hindi natin dapat kainin, huwag natin kakainin. Alam niyo po, since December, ngayon, bumigat po ako ng more than 20 pounds. Kasi mahal na mahal ako ng misis ko eh. Ayaw niyang, hindi ako mag-enjoy na walang kanin. Kaya lahat ng kanin niya, binibigyan niya sa akin, kinakain ko lahat. Kaya ito, lumaki na naman po ako at bumigat na naman ako. At nakakaramdam na naman po ako nung pagbiglang umikot para akong matutumbat, masusubsob na dati wala. Pagdating sa SM East, pumarada ako sa 4th floor. Pag-akyat ko, pagbalik ko, nagsimula na ako nakaramdam ng hingal. Samantalang bago mag-Christmas, dagdagan pa ng another floor yon, hindi ako hinihingal. So, sisisihin ko ang Diyos? Siyempre, hindi. Sino sisisihin ko? SM. Bakit? Ang gagaling talaga mga tuwir. Hindi, siyempre, sisihin ko sarili ko. Di ba? Alam ko na hindi dapat kainin, kinakain ko pa. Oh, yan. So, yun po yung mga bagay na dapat po nating alalahanin. Ano po? So, napaka-importante po na tayo po ay nananalangin ng tama sa ating Panginoon. Hindi po yung panalangin natin ay taliwas po sa nais na ipanawagan natin sa ating Panginoon. Ang ika-4, be productive because of it. The things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. In Philippians chapter 1 verse 12, ang sabi ni Apostle Paul, na sa kabila ng kanyang pagkakakulong, naging dahilan yon upang ibahagi niya ang salita ng Panginoon. Ang sabi ko nga po, yung pong kumuha ng mga gamit ko, wag na natin sabing ninakaw. Yung kumuha ng gamit ko, kung sakaling pumasok sa church, sabi sa akin, anong gagawin mo? Aba patutuloyin ko. Kasi yung church natin, hindi para sa mabubuting tao. Yung church natin, and hindi ako mahihirapang kaharapin siya kasi hindi pa siya humihingi ng tawad sa akin, pinatawad ko na siya. Natimanda na siya. Noong araw, pag ginawa mo sa akin yan, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Pero hindi Hindi po yung panawagan ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Diyos, kung alam mong ang isang bagay na mabuti na dapat mong gawin, hindi mo ginawa, nagkasala ka. Praise God, dito ko lahat natutunan yan. Hallelujah. No? Talaga. Ang sarap ma-born again. Ang sarap talaga. Kasi nung araw nagtuturo ka ng Bible, pero wag mo kong gagalitin, may kalalagyan ka. Asa ng pag-ibig ng Diyos? Asa ng salita ng Diyos? No, hindi po eh. Kinakailangan talaga isinasa pa mo eh. Hindi po yung Kristiyano lang tayo pag nasa loob ng church. Hindi po. Kristiyano tayo kahit babagsakan tayo ng brick sa ulo, Kristiyano pa rin tayo. Di ba? Kasi nung nabagsakan po ako ng brick sa ulo, ang una kong sinabi sa misis ko, praise God, hindi ikaw nabagsakan. Kasi ako kaya ko eh.
Kahit nakikita kong dumudugo at nagsisigawan sila, kung misis ko yun, baka noong oras na yun hinimatay na. Napunta sa medical city yun, ang dinala namin yung anak kong babaeng bunso Pagbalik ko, nalaman ko nasa emergency na siya, nakahiga na. Papacheck up namin yung bunso namin anak Sa nervous siya, nasa emergency na siya. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Hindi yung pag nabagsakan ka ng brick sa ulo, sabihin mo kagad, Lord, bakit ganon, Lord? Ang daming mababagsakan. Andiyan naman yung kapitbahay ko, sa akin pa bumagsak. Si attorney, kayo naman. Si attorney, hindi. Si Kuya Toto, mahal na mahal ko yun Tagapagtanggol ko yun doon, tsaka informer ko yun Di ba? Kasi minsan yung pananaw natin sa buhay, masyado tayong negative Yan ang sinasabi ko lagi Huwag tayong negatibo. Positibo tayo na sa lahat, sa bawat sandali na nangyayari sa ating buhay, nandiyan ang Diyos. Kaya nga sinasabi ko, where is God when it hurts? Where is God when it hurts? Umalis ba si God? Umalis ba si Lord? No. God is still with you. Kinakailangan nga maging lalo kang aware na sa kabila ng pinagdadaanan mo, Lord, alam ko, Romans 8:28. Lord, alam ko, nandyan ka. Alam ko, Lord, hindi mo ako pababayaan. So we can be productive. Napansin ko nga, yung mga kapitbahay ngayon doon, binabati ako Samantalang dati, pag hindi ako makaparada, pinagbubusinahan ko sila Nahihiya na siguro si Kuya Toto sa pinaggagawa ko ron Pero ngayon hindi Hindi ko alam kung sino nagsabi sa kanilang pastor ako, naalaman tuloy pastor ako Lagi may kumakatok, magbibigay ng saging, Pastor. Minsan nahihiya na ako, nangyari sa bagong ilog yan di ba? Nagagalit ako may biglang bumate, Pastor, munti ko masabing isa ka pa. Pero hindi po Kailangan mamuhay po tayo ng tama. Hindi tayo kailangan magkunwari. Pero yun ay kung nauunawaan natin na sa panahon ng mga kahirapan, mga pagsubok, sa panahon ng mga tiisin, paano natin ito kakaharapin? Sabi nga, why worry when you can worry? Why worry when you can pray? Di ba? Wala kasi mag-idudulot na mabuti yung pag-aalala. Sabi ng salita ng Diyos, hindi ito makapagdadagdag kahit ilang sandali sa iyong buhay. Samantalang, ang sabi, tawanan mo ang iyong problema. Pero tayo, bilang mga anak ng Diyos, pwede tayong maging masaya sa kabila ng may mga problema. Kasi dapat excited ka Kaya nga sasabihin ng iba, naalala ko na ako sinabihan ng isa sa mahal ko sa buhay, na ako rin may depresya sa utak, ang bigat-bigat na rin ng problema pinagdadaanan, nakukuha ko para tumawa. Wow, praise God, wala pa ako sa grace nung grace na yung buhay ko. Kahit may problema, lagi ko sinasabi, ang Diyos ko, laki-laki. Pinagagalitan pa ako ni Bishop noon dahil mali pa pagkakilala ko sa Diyos. Ngayon, mas malinaw pagkakilala ko sa Diyos. Ngayon pa ba ako mag-aalala? Hallelujah. Yung sinasabi ni Bishop na tinanggap na natin yung mga blessings, yung the best, wow, praise God. Wala po akong sasabihin, pero talagang feel na feel. Hallelujah. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Yun lang humakita ko yung mga mukhang yan. Nabe-bless na po ako. Kaya wag ko kayong mawawala tuwing araw ng mga gawain. Kaya panawagan ko sa mga kapatid, subukan nyo umattend ng brotherhood. Mabe-bless ka. Hallelujah. Lalo ngayon, hindi na si Pastor Hill. Si Kuya Ali na yung presidente. Pero palagi ko, Pastor Hill, kailangan pa rin natin yung style ng mga pagkain na niluluto mo. Mamimiss. Talaga yun ang sinasabi ko sa mga ini-invite ko. Pati yung taga-Unida, ini-invite ko. Alam ko hindi maganda yun, pero kasi nakikita ko yung mga post nila sa Facebook No, hindi maganda. Nagsisira ang magkakapatid, nag-aaway. Pati ako naaway kasi nag-post ako sa Facebook tungkol sa mga miyembro na lagi nagrereklamo sa pastor. Akala meron ako alam sa problema sa church nila, pati ako inaaway. No? Kaya ayoko na tuloy mag-post.
Pero talagang ganun po kabuti ang Panginoon sa atin na dapat po maging productive. Na maging, kasi pag sa kabila ng mga dinadanas po natin kahirapan, sa kabila ng dinadanas po natin problema, tapos makikita ng tao, talaga? Okay ka lang? Sigurado ka, Pastor? Oo. Merong opportunity na magsalita ka sa kanila. Pag nagtaka sila, bakit ganun ka? Pwede mo sabihin sa kanilang kabutihan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. May share mo si God sa kanila. 'Di ba? Kahit na maraming panahon tinanggihan nila. Kasi alam naman po natin, maraming mga ayaw kumilala sa Panginoon dahil sa pag-uugali natin. Naranasan ko 'yan eh. 'Di ba? Sabi sa akin, ikaw? Kailan pa? Tagal na. Di nga. Hindi nila naranasan eh. Hindi nila naranasan yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. Pero ngayon, dapat ito po yung pinagtutuunan natin na ang bawat problema at kahirapan na ating napagtatagumpayan, napagtitiisan at natututuhan nating harapin, kayanin sa tulong ng ating Panginoong Yesus, maging pagkapala ito, maging sa hindi mananampalataya, na magkaroon sila ng kauhawan na kilalanin kung sino yung Diyos na sinasabi natin sa ating mga buhay. Suffering may bring a new awareness of God's power and presence. Suffering may make us more effective for God. Experiencing the sufferings that others go through brings compassion and understanding. Ano po? By our example of faith and trust, others will place their confidence in God. Napakaganda po nun. So hindi natin sinasabi sa kanila na, tara, Bible study tayo. Pero dahil sa kilala kanila, nagdadahilan sila. No? Dahil meron silang tinitignan negatibo sa pagkatao mo. Pero kung nakikita nila sa buhay mo at sila mismo nagtataka na, kapag sila niyaya mo, sigurado makukumbinsi sila na tunay nga na yung Diyos mong pinaglilingkuran gusto rin nilang makilala. So mga kapatid, ito pong mga simpleng bagay na ito, madalas na neglect po natin ito. No, kaya po maraming mga mananampalataya, sinisisi nila ang Diyos sa mga nangyayari sa kanilang buhay kasi hindi sila naging handa, naging complacent sila. Masyado silang lax sa mga situation ng kanilang buhay na parang whatever will be o hindi naman kailangan. Sabi ko po sa inyo, importante po yung pinaghahandaan po natin ng lahat ng bagay. Kapag tayo po mag-uusap-usap sa aking pong edad, excuse me, at my age na 63, kinausap po ako na isa sa aking anak. Sabi niya, pa yung kinuha namin na property para sa inyo po ni mama yun. Sabi ko, anak, hindi naman kailangan namin ng mama mo yan. Pwede kami tumira dyan. Pero para sa inyo yan, para sa iyo yan. Kayo bumili niya, para sa iyo yan. Sandali na lang yung buhay namin. Bukas makalawa, mawawala kami. Di ba? Sa inyo rin pupunta yan. So, sa inyo yung property. Pero kung loloobin ng Panginoon na magamit na namin yung property nyo, gagamitin naman namin, pupunta kami dyan. So, kailangan yung pananaw natin sa kapanahunan natin ngayon, paniwalaan natin na ang best ng Panginoon ay para sa atin. Pero hindi natin babaliwalain ang lahat ng mga blessing at biyayang dumadaan sa atin. Mag-ipon tayo, i-enjoy natin yung ating buhay, we share it to other people para madama nila yung pag-ibig ng Panginoon, yung blessing natin. Di ba? And choose life wisely. Mamuhay tayo ng tama. Tama ang kinakain natin, nag-exercise tayo, no? May mga sapat na resources tayo na we're looking forward. Ako po, yung pililya, yung binabanggit ni Bishop sa biyaya ng Panginoon, I'm looking forward na ma-experience ko na tumira po doon. Kasi po, may mga pamilya na yung mga anak ko, bagamat may apo na kami, pero gusto ko meron kaming ganong kapayapang buhay sa isang lugar na may enjoy namin, na masasabi ko, Lord, thank you. Salamat. Matagal ko na nakita itong vision na ito, pero matutupad pala kahit na hindi po ako yung gamitin mo.
kundi maging bahagi na lamang po ako nung gawain na yon. Kaya mga kapatid, huwag po natin kakalimutan, sa kabila ng lahat, no, sa nakita ko po dito sa pinag-aralan na simple, sa kabila ng lahat ng mga pinagdadaanan natin, pwede rin pala tayo maging katulad ni Apostle Paul, na kahit siya nasa kulungan o tayo nasa oras ng pagluha, meron pong pagkakataon na tayo po ay gamitin ng Panginoon. We can be productive. Huwag natin sabihin, nakakulong na nga ako rito, wala na akong magagawa. Ganito na nga kalagayan namin, lugbok na nga kami, wala na akong magagawa. We have to do something. Kasi ang Diyos meron siyang pinaplano, meron siyang iniisip. Meron siyang nais na mangyari at gawin sa ating buhay. Kaya po yung po mga kumuha ng gamit ko, I'm looking forward na someday magkakaharap kami at ma-share ko sa Kanya ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi ang sabi ko sa sarili ko, ano ba gagawin ko? Paano kung dumating yung panahon na magkaharap kami at questionin niya ako? At sabihin niya sa akin na, bakit hindi ko siya kinumpronta? Ba't hindi ko siya nireklamo sa barangay? Bakit hindi ko siya hinarap? Iisa lang ang sagot. Dahil mabuti ang Diyos. At ipapakilala ko sa Kanya ang Panginoon, magiging madali para sa akin. Alam niyo po ba, nung pinatawad ko po siya, ako po ang nakalaya. Napakasarap po ng pakiramdam na wala kang daladalang galit at sama ng loob. Napakasarap po nun. Kaya talaga hindi kailangan lagi tayong nagre-reklamo, negative, o kaya lagi tayong simagtanggol, no? Na idemanda natin, ireklamo natin. Ang sabi nga na tinuturo sa atin palagi, redeeming the culture. Tama ba? Going against the culture. Counterculture, yun yung tamang word. No? Not redeeming the culture, kundi counterculture. We go against the flow. But the flow is, kung ano yung panawagan ng Diyos sa atin, yun po yung ating gagawin. Hindi natin sasabihin na, hindi, ganun din gawin natin kasi ginagawa din naman na iba yan eh. Hindi nga po eh, iba po tayo. Mga anak tayo ng Diyos. Yung po sinasabi nating integrity, pangatawanan po natin yan. Hindi po natin po pwedeng baliwalain yan at para mapadali lamang tayo ay tutularan na natin yung mga ginagawa ng mga makasanlibutan. So be it. Kung dahil doon magdudusa tayo at mahihirapan tayo, tanggapin natin basta ayon sa kalooban ng Panginoon. Yun ang sinabi niya eh. Diba? Magalak tayo kung tayo dumadanas ng kahirapan sa paggawa ng mabuti at tayo tatanggap ng gantimpala na nagbubuhat sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sapagkat Ikaw ay tunay na mabuti. At ito po'y pinapadama mo, pinakikita mo sa amin sa araw-araw. Kahit sa kabila ng mga tiisin sa buhay, alam namin, Panginoon, Ikaw ay nananatiling mabuti. Sapagkat sa kabila ng mga iyon, Panginoon, kasama ka namin. Ikaw, Panginoon, nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Ikaw nagbibigay sa amin lagi ng pag-asa. At Ikaw, Panginoon, ang laging tumutugon sa aming mga pangangailangan. At ngayon, Panginoon, sa aming pagkakaloob, dalangin namin na Ikaw po ang patuloy na magpala sa bawat isa. Sa makapagbibigay at hindi makapagbibigay, Panginoon, Ikaw ang siyang patuloy na kumilos upang madama nila kung gaano po ang kagalakan ng nagiging bahagi sa larangan ng pagkakaloob. O Panginoon, Ikaw ang nagpala sa amin, binless mo na kami. Kaya karapat-dapat lang, Panginoon, na maging kagalakan namin ang maging bahagi sa larangan ng pagkakaloob. Ibinabalik po namin sa iyo lahat ng papuri at pasalamat sa matamis na pangalan namin, Panginoon si Kristo Jesus. Amen.